The angel of the Lord. Sino nga ba yung the angel of the Lord sa Bible? Now, sa Biblia po, marami pong mga angels. Marami dyan, ordinary angels, ordinary messengers of God. Pero meron pong natatangi, unique, the angel of the Lord. Special, very powerful na the angel of the Lord. Hindi siya an angel, kundi the angel of the Lord. So, pag-usapan natin yan sa devotion natin na ito, kung sino nga ba yung the angel of the Lord. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. So ngayon po pag-usapan natin yung the angel of the Lord. Now, i-define po muna natin yung angel of the Lord sa Bible. So, a form that God took on at various times in Scripture in order to appear to human beings. So, yung Diyos, pinapakita niya yung sarili niya bilang anghel. At ito po yung the angel of the Lord. Now, yung the angel of the Lord, ito yung nakikipag-usap. Ito yung nagpapakita sa mga tao sa maraming mga talata sa Biblia. So, pag-usapan po natin yan, the angel of the Lord. Bibigyan ko po ng example sa Exodus chapter 3, verse 2 through 6. Sabi po dito, "And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire and out of the midst of a bush." Ito po yung mga panahon na si Moses, nagkaroon siya ng enkwentro sa Diyos. Yung Diyos, nangusap sa kanya dun sa nagliliyab na halaman. Pero ang sinasabi po rito, the angel of the Lord appeared. Ang nagpakita sa kanya, yung the angel of the Lord. Paano po siya nagpakita? The angel of the Lord appeared to him in a flame of fire out of the midst of a bush. He looked, and behold, the bush was burning, yet it was not consumed. And Moses said, "I will turn aside to see this great sight, why the bush is not burned." When the Lord saw that he turned aside to see, God called him out of the bush. Kaya po makikita nyo rito, the angel of the Lord. Tapos yung the angel of the Lord na yun na nagpakita kay Moses, sabi dito, the Lord. Siya yung Yahweh. Pag sinabi po kasing capital L-O-R-D, ito po ay Yahweh, Yahweh Adonai. And then, sabi dito, God called him out of the bush. So, yung the angel of the Lord, nagpakita sa kanya out of the midst of a bush. Tapos yung Diyos called to him out of the bush. "Moses, Moses," and he said, "Here I am." Then he said, "Do not come near, take your sandals off your feet, for the place on which you are standing is a holy ground." Pag yung the angel of the Lord nagpakita, huhubarin mo yung sandals mo at sasabihin, "This is a holy ground." And verse 6, sabi po dito, "And he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob." So yung the angel of the Lord na nagpakita kay Moses, siya rin yung nagsasabi na, "I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob." And Moses hid his face, for he was afraid to look at God. So yung the angel of the Lord, hindi siya ordinary angel. He's a very special angel. At yung angel na to, siya si Yahweh. Siya yung Diyos, but at the same time, distinct. Iba siya doon sa Diyos. Parang ganito po yan. Naniniwala po tayo sa Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. So, si Jesus Christ, iba siya sa Father. Iba siya sa Diyos. Pero si Jesus, Diyos. Si Jesus, Yahweh. Pero distinct siya kay God. So, dito makikita natin, kaya maraming nagko-conclude na yung the angel of the Lord, si Jesus Christ yon. And ako, masasabi ko na mas convinced ako dito na si Jesus Christ, siya yung the angel of the Lord sa Old Testament. Basahin po muna natin sa Tagalog. "Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Siya ay nagmasid at ang punong kahoy ay nagliliyab, ngunit ito hindi nasusunog. Sinabi ni Moises, ako ay pupunta sa kabila at titingnan ko itong dakilang panooring ito kung bakit ang punong kahoy ay hindi nasusunog. Nang makita ng Panginoon na siya ay pumunta sa kabila upang tumingin, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Moises, Moises, sumagot siya, narito ako. Kanyang sinabi, huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang sandalyas sa iyong mga paa sapagkat ang dakong iyong kinakatayuan ay banal na lupa. Sinabi pa niya, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob.
si Moises ay nagtakip ng kanyang muka sapagkat siya ay natakot na tumingin sa Diyos. So, pag binaral niyo po yung mga verses na ito, marami pa akong nilista rito, yung mga ordinary angels, hindi ganito yung datingan. Tsaka, hindi na sinasabing holy ground yung kinakatayuan mo na kailangan mong hubarin yung sandals mo. So, ito po yung teachings natin. The angel of the Lord speaks as God. Pag nagpapakita yung angel of the Lord sa Biblia, kagaya dito sa Genesis, nilista ko po rito, no? Genesis 16, Genesis 22, pag nagsasalita siya, pag binasa mo, Diyos yung nagsasalita, hindi ordinary angel eh. So the angel of the Lord speaks as God. Nung kausap niya si Hagar sa Genesis 16, nung kausap niya si Abraham sa Genesis 22. And then the angel of the Lord is worship. Yung anghel ng Panginoon ay sinasamba. Makikita niyo po yan sa ilang mga verses, no, kagaya ng Joshua chapter 5 verse 13 through 15. Bagamat yung angel of the Lord dito, hindi exactly angel of the Lord, kundi commander of the Lord's army. Commander of the Lord's army siya, pero sabi rito, kasi pinakilala po rito sa verse 14, sabi niya, and he said, no, but I am the commander of the Lord's army. So, commander of the army of the Lord, dapat commander lang siya, di ba? Pero dito, sabi dito, and Joshua fell on his face to the earth and worship. He paid homage. Sinamba niya yung commander of the Lord's army. So, conclusion ng marami, walang iba ito kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At marami po mga verses ditong akong nilista na pwede po nating basahin. So, the angel of the Lord speaks as God. The angel of the Lord is worship or revered, talagang ginagalang ng husto kumpara doon sa mga ordinary angels. Kasi pag mga ordinary angels, kagaya sa Revelation, itong mga verses na sinulat ko dito, hindi sila tumatanggap ng worship or yung luluhod ka, tapos magpapakita ka ng matinding reverence. Hindi ganoon eh. Diyos lang yung tumatanggap noon, pero yung commander of the Lord's army, tsaka yung the angel of the Lord, tumatanggap ng ganong klaseng reverence o paggalang o pagsamba. To the point na yung lugar na kinalalagyan ng isang tao, sasabihin, this is a holy ground, hubarin mo yung sandals mo. So the angel of the Lord speaks as God. The angel of the Lord is worship. At marami mga karakteristik na nagsasabi, kumbaga, mas madaling i-conclude na yung the angel of the Lord is Christ before His birth. Ito po yung point number 3 natin, no? Yung angel of the Lord, ito si Kristo. Si Kristo yon before His birth. Now, marami pong mga Christians, ang tingin nila kay Jesus Christ, pang New Testament lang, pang Matthew, Mark, Luke, and John, hanggang matapos yung New Testament. Pero tandaan natin, si Jesus Christ siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya merong tinatawag na pre-incarnate. Ibig sabihin, before the incarnation, before ipanganak ang Panginoong Jesucristo, nandoon na siya. Kaya sa first 3 verses pa lang ng Bible, makikita mo na si Jesus Christ. Marami tayong talakayan yan. Tingnan niyo lang po sa channel natin. And throughout the Old Testament, makikita mo talaga si Jesus Christ doon. Halos, you see Jesus Christ everywhere. Kung habang lumalalim, yung iba siguro sa atin, malalim na sa Biblia, nakikita na si Jesus Christ doon sa buong Old Testament. Now, isa po ito sa masasabi natin na kapahayagan ng Panginoong Jesucristo before His birth. Siya yung the angel of the Lord. Siya yung commander of the Lord's army. Siya rin yung nagpakita kay Moses. Siya rin yung pumigil kay Abraham nung sasaksakin niya si Isaac. Ang ganda nga ng picture, no? Kung talagang i-conclude natin na yung the angel of the Lord, si Jesus Christ, ibig sabihin, siya rin yung pumigil kay Abraham na, Abraham, wag mong patayin yan si Isaac. Kasi ako yung magpapanganak. Ako yung magsasakripisyo. Ako yung mamamatay doon sa krus. Hindi yung kaisa-isa mong anak. Kundi yung kaisa-isang anak ng Diyos. Si Jesus Christ. So, the angel of the Lord is Christ before His birth. Napakaganda po ng Biblia. Aralin po nating mabuti. So, application po natin, number 1, know who Jesus is before His birth. Kilalanin po natin ang ating Panginoong Jesucristo bago siya ipanganak. Kaya pag nagbabasa tayo ng Old Testament, hanapin natin si Jesus doon. Tingnan natin, unawain natin sino ba si Jesus sa Old Testament. Paano siya inihayag sa Old Testament. Kaya pag nagbabasa ka ng mga Psalms, mga Messianic Psalms yon.
Pag nagbabasa ka ng kahit Proverbs, makikita mo si Jesus Christ. Genesis, kitang-kita talaga si Jesus Christ sa Genesis. Yung mga pictures ni Jesus Christ, ang tawag rito, ang tawag po dito ay shadow. Yung parang makikita mo mga anino ni Kristo na parating na, no? Parating na sa New Testament. Meron ng konting kapahayagan sa Genesis, Exodus, Leviticus hanggang Malakay. So, know who Jesus is before His birth. Makikita niyo po sa Old Testament yon. At dito po sa pinag-aralan natin, makikita natin na convinced ako na yung the angel of the Lord ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Number 2, study the Christocentricity of the Bible. Pag-aralan natin yung Biblia na Christocentric. Ibig sabihin, Jesus is the center of the Bible. Paano natin nalalaman na si Jesus nga yung sentro ng Biblia? Si Jesus Christ mismo ang nagpahayag doon sa kanyang mga apostol. Kung alam niyo po yung story ng yung Road to Emmaus, may kasama siyang 2 disciple after the resurrection, di siya nakilala ng mga disciples niya. Tapos inexplain niya doon sa mga disciples niya, Bible study niya yung mga disciples niya na mula doon sa Genesis hanggang Malakay, mula doon sa unang book sa Bible hanggang sa end ng Old Testament. Yung Bible nila, Genesis to Malakay. Lahat yan, sabi ni Jesus Christ, patungkol yan sa akin. Na makita niyo po yun sa huling parte ng Gospel of Luke. So, yung buong Biblia, sabi ni Jesus Christ, that's about me. Sinulat ang buong Old Testament, kasi wala pa silang New Testament during that time. Old Testament pa lang. Sinasabi ni Jesus Christ, lahat ito, patungkol ito sa akin. Kahit yung mga Psalms, kahit yung mga prophets, yung Ketuvim, Nevi'im, Torah, no? Lahat yun, patungkol yun sa akin. So, tayo rin po, pag nag-aaral tayo ng Bible, Christocentric. Ibig sabihin, pag binabasa natin yung Biblia, ang iniisip natin si Kristo. Dahil ang buong Biblia, tumutuko yan kay Jesus Christ. Kaya po, the more you study the Bible, the more you will know who Jesus is. Habang inaaral mo yung Biblia, mas lalo mong nakikilala ang ating Panginoong Jesucristo. Ano pong purpose nun? Point number 3. Why do we have to study the Bible, Christus, in a way na nakikita natin si Jesus Christ, no? Christocentric. Ito po yung point nun. Point number 3. Cultivate a Christocentric life. Kung ang Panginoong Jesucristo ang sentro ng Biblia at binabasa natin ng Biblia, yung buhay din natin ang magiging sentro si Kristo. Kung yung Bible ay Christocentric at yan ang binabasa natin araw-araw, yung buhay din natin na magiging Christocentric. Alam niyo po, kaya magulo ang buhay ng marami. Magulo ang relasyon, magulo ang maraming gusot sa pamilya, maraming gusot sa direksyon ng buhay natin, no? Kadalasan. Kasi po hindi Christocentric yung buhay. Kapag yung buhay natin naging Christocentric, kung paano Christocentric yung buhay, kung paano Christocentric yung Biblia, magkakaroon ng direksyon eh. Magkakaroon ng kaayusan yung buhay natin. Hanggat si Kristo hindi sentro ng ating buhay, hindi maayos yung ating buhay. Hanggat si Kristo ay hindi nandun sa gitna ng buhay natin, hindi magkakaroon ng kaayusan sa ating mga buhay. Kaya po ini-encourage ko ang lahat, let's read the Bible. The more we read the Bible, the more we will be able to know who Jesus is, and we will be able to cultivate a Christocentric life. Yung buhay po natin dapat si Kristo ang sentro. Kagaya po sa pag-aaral natin na ito, nakita natin na yung the angel of the Lord, ito pala ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya pag binabasa natin yung Biblia, mas makikilala natin sino ba talaga si Jesus Christ. Excite magbasa ng Old Testament. Pag nakita mo na, si Jesus para nasa Old Testament. Hindi lang sa New Testament, no? So, para po sa ating discussion, how can we practically live a Christocentric life? Practically speaking, paano ba tayo magkakaroon ng buhay na ang sentro ay si Kristo? Anong itsura niyan? Paano tayo nabubuhay everyday pag si Kristo ang sentro ng ating buhay? Para po sa ating panalangin, Father God, thank you for your divine presence in our lives. Now I understand that the angel of the Lord is Jesus in the Old Testament. Help me know who Jesus is both in the Old Testament and in the New Testament.
I pray that my life will become Christocentric, just as the Bible is Christocentric. I pray that I will be able to know more who Jesus is in the Bible and who Jesus is in my life. I surrender my life to you. I am yours. Do what you want to do in my life. I pray that you will guide me today in all my activities. May your name be glorified. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Sister Che Amlon. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakatutok po dito sa ating daily devotion. Kung kayo po ay may natutunan, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.